Mga kapuso, ibayong ingat po sa inyong kalusugan ngayong tag-ulan, lalo na po sa inyong mga chikiting. Ayon po kasi sa DOH, mas dumarami ang nagkakasakit ng leptospirosis at dengue ngayong taon. Balita natin ni Julius Segovia. Kung sa East Avenue Medical Center sa Quezon City hanggang Pasilyo, may mga pasyenteng tinamaan ng leptospirosis. Mas maayos ang sitwasyon sa San Lazaro Hospital sa Maynila. Bahagya raw kasing nabawasan ang bilang ng leptospirosis cases nila kumpara nung isang linggo. Pero patuloy naman daw ang pagdami ng mga batang tinatamaan nito. Gaya ng 8 taong gulang na si Carl Malonacion. Abot-abot tuloy ang pangaral ng kanyang nanay. Sinabi ko sa kanya, wag na siya maglaro-laro saka tulong-tulong na maglinis. Nakukuha ang leptospirosis sa paglusong sa baha na kontaminado ng ihi ng daga at dumi ng iba pang mga hayop. Baha po, kami po ay nagbote. 2 beses kami nagbote, tapos bigla akong nagkalip nga po. Lumaki. Ito naramdaman ko ito yung ang hirap kumain. Sa record ng DOH, 70% mas mataas ang bilang ng leptospirosis cases ngayon kumpara nung isang taon. Ayon sa mga eksperto, posibleng may leptospirosis ka kung abot na sa isang linggo ang lagnat. Masakit ang katawan, partikular ang mga binti. Matindi ang pananakit ng ulo. Nahihirapang umihi at huminga at naninilaw ang mga mata. Dinidiscourage namin ang mga bata na maligo sa ulan, mag-swimming sa baha. We would advise na after mabasa, hugasan kaagad, hygiene na lang, no? Hugasan ang paa. Then kung sa tingin ninyo, duda kayo dahil may sugat kayo, maliit na sugat or maliit na abrasion, mas maganda po uminom ng gamot. Ngayong tag-ulan, mataas din ang bilang ng dengue cases. Sa tala ng DOH, mas marami rin ang na-dengue ngayon kumpara nung isang taon. Mga bata raw ang karaniwang puntirya, gaya ng 5 buwang sanggol ni Renalyn Pamatian. So mahirap na pagbata ang pag ganyan may sakit kasi hindi. Sobra po, kasi hindi po siya nakapagsalita pa ng masakit. Kung anong nararamdaman niyo po. Kung 2 araw na raw nilalagnat, mainam na magpatingin na sa doktor. Pero bukod sa leptospirosis at dengue, isa pa sa binabantayan ngayong tag-ulan ang kagat ng ahas. Isinugod sa ospital ang 62 anyos sa si Bienvenido Borge matapos matuklaw ng ahas sa kanilang garahe. Nagpapaandar ako ng kotse. Pagkaandar ng kotse, paglabas ko ng kotse, pagtungtong ko ng ganyan, bigla na lang para may kumalmot sa akin. Para kalmot. Nung tingnan ko, medyo may dugo na at may nakita ko yung ahas, tumatakbo na. So hindi na rin po nahuli? Hindi na po eh. Biglang nawala na eh. Every day may mga snake bite cases kami. Kasi ang mga ahas na ito are land snakes. So pag binabaha, aakyat din ang mga yan. Julius Segovia, GMA News.